Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa Prayer Impact Ministry na kung saan ay tayo po ay nananalangin at sa araw po nito atin pong isang ipagpanalangin ang galit, kasi po ang galit po ay isang pangkalatang emosyon na naranasan ng lahat. Ito po ay isang likas na tugon sa pakiramdam ng banta, pagpapakita o pagkapikon. Ang paraan ng pagpapahayag at pamamahala nito ay nag-iiba mula sa tao hanggang sa tao. So, isang verse po ang ating pong tingnan natin mula sa Bible. Basahin po natin ang James, chapter 1, verse 19 and 20. Basahin po natin. Therefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Verse 20, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Basahin po natin sa Tagalog po. Verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. So, ngayon po, tingnan natin po yung cause of anger o sanhi ng galit. Una po, makikita po natin na yung perceived injustice, hindi makatarungan. Dahil nagkakaroon ng hindi makatarungan, nagagalit na kagad. Frustration, number 2, frustration, pagkapikon. So, madaling mapikon, kaya nagagalit. Pangatlo, fear o takot, dahil po sa banta, kaya nagko-cause ng galit, pinagbabantaan siya. Pangapat po, hurt or betrayal, sugat at pagtataksil. So, dahil pinagtaksilan, so nagagalit siya. Nagkakaroon ng pagkagalit. Panlima, stress. Lower our frustration lead to anger. So, dahil na-stress, ayun nga, nagkagalit po siya. At ngayon naman po, tingnan po natin yung effect of anger. Ano ba yung epekto ng anger pag tayo ay nagagalit? Ang hindi kontroladong galit ay maaaring magdulot ng negatibong epekto. So, number 1 po, health issue, high blood pressure, heart disease, weakened immune system, lalo na po yung ating liver, yung atay. Pag tayo po nagagalit, humihina po ito. Pangalawa po, yung relational problem. Lead to conflict and misunderstanding sa ating mga kapamilya, sa magulang, sa kapatid, sa anak. So, nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawahan. Pangatlo po, impulsive behavior, impaired judgment. Yung ating pong pag-uugali ay nababago po dahil sa yung galit ay naghahari po sa atin. Pangapat, emotional distress o emotional na paghihirap. Yung pag-aalala, depression, at pagkamuhi, hatred. Dumadating na sa punto ng hatred.
pagkapuot na sobrang galit na. So, tandaan po natin ito. Ang galit po ay isang komplikadong emosyon na maaaring magdulot ng positibo at negatibong epekto. Sa pag-unawa sa sanhi ng galit at epekto nito, matututunan po natin na ipahayag at pahamalaan ang galit sa isang maayos na paraan. So, iwasan po na magalit. Huwag agad magagalit. Kontrolin ang galit. Instead, make love, not hate. Yan po ang nais ng Panginoon po na ating pong gawin. So, sa oras po ito, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa araw na ito. Patuloy ka namin itinataas sa aming buhay. Lord, dalangin po namin ang espiritu ng galit na aming nagagawa, na aming nararanasan, Panginoon. Nawa nga po ito ay makontrol namin, maiwasan namin, Panginoon. Hindi ka agad magalit. Unawain ang mga pangyayari. Lord, tulungan mo kami. Without you, we can do nothing. Salamat sa banal na Espiritu mo, Panginoon, na mag-guide sa amin. Na yung bunga ng banal na Espiritu ang maghari sa amin, Panginoon. Yung love, peace, joy, self-control. Ito po yung ma-develop po sa aming pong buhay, Panginoon. Tulungan mo niyo po kami, Panginoon. Salamat po, aming pong i-declare, pinapalayas ang espiritu ng galit ito na mawala sa aming buhay, Panginoon, na hindi kami maging makontrol ng galit na ito. Bagkus yung pagmamahal mo, Panginoon, ang maghari po sa bawat buhay po namin. Salamat o God sa inyong ginagawa at gagawin pa na pagbabago sa aming buhay. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. So, salamat kapatid sa maikling oras. Hanggang sa muli, ito po si Pastor Jeff. And to God be the glory.